Dito. Purihin namin ang iyong pangalan, aawitin na may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay. Magandang umaga sa inyong lahat. Tayo sa ating pagpapatuloy ng serye dito sa Biblical History. Atin pong welcome ang ating mga kapatiran na sumusubaybay po at pagpatuloy po natin ang ating pag-aaral dito. At atin pong tunghayan kung ano po ang nais ng Diyos sa araw na ito na ating matutunan. Okay? So, we will have our prayer thought as we start. At nawa ay pagpalain po tayo ng Panginoon sa ating pagpapatuloy po ng pag-aaral dito sa Biblical History. Okay, ang ating prayer thought po, ang ating pag-aralan sa umagang ito ay nasentro po dito sa Genesis chapter 31 verses 1 to 24. Jacob flees from Laban to Canaan, part 1. Tumakas po si Jacob dito mula kay Laban patungong Kanaan. Last yesterday, we have studied about the meaning of the names behind those 12 sons of Jacob. Ngayon po ay ating pong pag-aralan ang kung paano po na si Jacob ay tumakas mula doon kay Laban dahil sa mga contention po ng mga nangyayari at nagaganap po sa kanilang buhay. Ngayon, sabi po rito sa Story of Redemption, page 91, paragraph 1. It says, "In the absence of Laban, Jacob took his family and all that he had and left Laban. After he had pursued his journey 3 days, Laban learned that he had left him, and he was very angry, and he pursued after him, determined to bring him back by force. But the Lord had pity upon Jacob
And as Laban was about to overtake him, gave him a dream not to speak good or bad to Jacob. That is, he should not force him to return or urge him by flattering inducement. When Laban met Jacob, he inquired why he had stolen away unawares and carried away his daughters as captives, all taken with a sword. Laban told him, "It is in the power of my hand to do you hurt. But the God of your father spake unto me yesternight, saying, Take down heed that thou speak not to Jacob either good or bad." So ito po ang ating thought for prayer na sa ating pag-aaral po ay dahil doon sa talagang nagkaroon po ng contention ng pamilya po ni Laban at mayroon pong sinasabi na hindi maganda yung mga anak ni Laban kay Jacob, ay napilitan na po itong si Jacob na umalis. At dahil lumalaki na rin po ang kanyang tahanan at nais po niya na mahiwalay. Actually, nagkaroon na po siya ng isipan na ganito dati pa man dahil sa kanyang paglilingkod, sabi nga po doon ay 20 years na kanyang sa kanyang paglilingkod po doon kay Laban at nais niya na po na umalis doon, bumalik doon sa Canaan. At kaya nga po ay itong si Laban naman ay ayaw pong bitawan si Jacob dahil doon sa mga pagpapalang kanyang tinanggap mula noong si Jacob po ay nagtrabaho doon sa kanyang tahanan. Ngayon ay nais na ni Jacob na may sa katuparan ng kanyang minimiti na umalis. Kaya nung wala si Laban, ay umalis po itong si Jacob at yun na nga po at nagalit itong si Laban at hinabol po siya. Ngunit ang Panginoon naman ay nag-intervene. So atin pong idalangin na itong mga karanasan ng mga sinaunang mga tao ay maaring mangyari din po sa atin, that God intervenes when we are in trouble. So God will take care of us na hindi po niya pabayaan ang kanyang mga anak na dihado. Okay? Ganon din po ang nangyari dito kay Jacob. So atin pong idalangin, manalangin po tayo. Sa inyo dakila at mabagin po naming Ama na nasa langit ka, sa muli kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong pagising sa umagang ito. Nataglay namin ng lakas at buhay. Ngayon po, Panginoon, ay nais namin na ilagak sa inyo ang aming sarili at mangusap manawa kayo, Panginoon, sa pamagitan ng inyong banal na Espiritu ng aming pag-aaralan sa umagang ito ay maging butil ng katotohanan na siyang magpatibay ng aming pananampalataya diyan sa inyo at patuloy kaming magpunyagi kasama at kayo lamang po ang siyang aming inasahan na magbigay ng kapangyarihan at lakas upang aming mapanagumpayan ang mga bagay at mga pagsubok na dumarating sa aming buhay. Katulad po dito kay Jacob, na kung kayo po ay nag-intervene during that time, ay maaari po na kayo rin po ang ma-intervene sa aming buhay sa hinaharap. Amin pong inasahan na mangyari ito dahil lamang po sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, so dito po tayo sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral. Actually, mayroon pong kasunod itong mga talata dito sa story of redemption na akin pong ipagpapatuloy. Sabi po rito, Jacob then rehearsed to Laban the ungenerous course he had pursued toward him, that he had only studied his own advantage. So ito po yung sinabi po ni Jacob na itong si Laban ay talagang parang he takes for granted na dahil po doon sa kayamanan, advantages na kanyang nakukuha kay Jacob, ay nais niyang mananatili si Jacob sa kanyang
tahanan. Ngunit si Jacob po ay sabi po rito, he appealed to Laban as to the uprightness of his conduct while with him, and said, that which was torn of beast I brought not unto thee. I bear the loss of it. Of my hand didst thou require it, whether stolen by night or stolen by day or stolen by night. Thus I was in the day that brought consumed me, and the frost by night, and my sleep departed from mine eyes. So ito po yung nangyayari kay Jacob na talagang nais niya nang umalis, pero itong si Laban ay ayaw pong payagan si Jacob na umalis. Kaya sabi niya ay hindi naman ako magnakaw at wala naman akong dinala sa iyong tahanan na laban sa iyo, kundi mga pagpapalang iyong tinanggap. Ngunit dumating po sa kasundulan na nais ko nang umalis dahil hindi na ako makatulog. Sabi niyo po. So there is a contention actually na nangyari po dito sa tahanan ni Laban, especially yung mga anak po ni Laban. Sabi po rito, Jacob said, thus have I 20 years in thy house. So 20 years na po siya na nanirira doon. I served thee 14 years for thy 2 daughters, and 6 years for thy cattle, and thou hast changed my wages 10 times, except the God of my father, the God of Abraham, and the fear of Isaac had been with me. Surely thou hast sent me away now empty. God had seen mine affliction and the labor of my hands, and rebuked thee yesternight. Kaya binalik po ni Jacob na kaya ang nakita ng Panginoon ang aking kahirapan, that I need to go out or go away from you because nahirapan na po ako for 20 years na kung saan ay naglilingkod po sa inyo at talagang dinoble pa yung mga kahirapan na yon sa pamagitan po ng mga anak tuloy ni Laban, na para bagang nagkaroon po ng selos, jealousy, dahil sa pinagpala po ng Diyos si Jacob. At alam po natin na pinaghati-hati po ang ari-arian at nagkaroon po ng pagpapala na tinanggap po ni Jacob na dumami ng dumami yung kanyang ari-arian. At kaya nga po ito po yung nangyari. Basahin natin sa Genesis chapter 31 verse 1 to 2, na kung saan ang sabi po rito na, and he heard the words of Laban's son. Ito na po yung narinig actually ni Jacob, aking bubasahin sa Tagalog, At narinig ni Jacob ang mga salita ng mga anak ni Laban na nagsisipagsabi. Kinuha ni Jacob ang lahat ng ating ari-arian yung ama. At doon sa ating ama ay tinamon niya ang buong karangalang ito. So ito po yung mga nangyari dito. Na kung saan ay narinig po yun ni Jacob na yung mga anak ni Laban ay nagrereklamo because of jealousy, na para bagang kinuha na ni Jacob ang lahat ng hari-arian ng kanyang ama. At minasdan ni Jacob ang mukha ni Laban at narito't hindi sumasa kanya gaya ng dati. So ito po yung nangyayari po rito, na Jacob beheld the countenance of Laban, na para bagang it was not good as before sa umpisa na sila po ay nagkaroon ng kapanatagan na naglilingkod. At dito po sabi, it wasn't that Jacob had taken anything that belonged to Laban. Wala po siyang kinuha actually dito, pero ito po yung pagkasabi ni Laban sa kanya, bakit kinuha mong lahat? At para bagang
kinaptid o kinuli ang kanyang asawa at mga ari-arian. At ito nga po ay nangyari na sabi niya ay pasalamat na ang Diyos nag-intervene, na kung saan ay sinabihan po siya na huwag magsabi ng masama o mabuti laban dito kay Jacob. Ano? Rather, sabi po rito, rather it was that his wealth was increasing in proportion to Laban's wealth. So ito po kasi ang nangyayari, na yumaman itong si Jacob dahil naghatian po sila, no? Naghatian po sila ng ari-arian, lahat ng mga batik-batik at marumi ay napunta po kay Jacob. At yung ginawa po ni Jacob ay pinarami niya po yun. At may breeding system po siya na yun po ang naging dahilan kung bakit dumami at naging kasing yaman niya si Laban. Kaya ito po yung pagkainggit ng mga anak ni Laban. Kaya nga po itong si Jacob ay napilitan na rin po na umalis. Kaya sabi rito, envy. The problem wasn't that Jacob stole, it was that Laban's sons were filled with envy. Talagang ito po yung mga anak niya, no? Jacob had not taken anything of Laban's but envy with lie. Dahil nagalit din po ito pong si Laban. Therefore, Laban's son said, Jacob has taken away all that was our father's. And then sabi rin nga po rito, yung countenance ni Laban was not favorable toward Jacob. So the envy of Laban's sons poisoned Laban's heart against Jacob before Laban was entirely pleased with the agreement. So ito po yung talagang nangyari po rito, na kung saan ay dahil doon sa inggit ng kanyang mga anak, itong si Laban ay nagbago rin. Ang kaniyang pakikitungo kay Jacob ay nag-iba na rin. Kaya napansin po ito ni Jacob, kaya ito ay napilitan po siya na talagang umalis po dito sa kay Laban. Envy is bad not only on its own, but also for the company it keeps. For you are still carnal. For where there are envy, strife, and division among you, you are not carnal and behaving like mere men. 1 Corinthians 3:3. For where envy and self-seeking exist, confusion and every evil thing are there. Yan po talaga mga kapatid. Pag mayroon na pong inggit na mangyayari po sa tao, ay lahat na po yan. Nandun na yung kasamaan na magagawa po ng tao. Kaya sabi rito, instead, love suffer long and is kind. Love does not envy. Kung mayroon po talagang tunay pagmamahal, ay wala po mangyayari mga ganito. So God wants to deliver us from envy. Nais ng Panginoon na i-deliver din po tayo sa galit, sa inggit. Dahil ito po hindi nakakadulot ng mabuti para sa kanyang bayan, para po sa atin bawat isa. God wants to deliver us from envy, for we ourselves were also once foolish, disobedient, deceived, serving various lusts and pleasure, living in malice and envy, hateful and hating one another. So ito po ay isang paalaala po sa atin na God is teaching us here na ito po yung mga bagay na hindi po ninanais ng Panginoon na mapa sa kanyang bayan. No? Envy is so small sin, it put Jesus on the cross, for he knew that they had handed him over because of envy. Ito po ang nangyari talaga na dahil din sa pagkainggit or dahil popular po ito si Christ, Jesus Christ at the time, then the priest and rabbis have nagplano po sila na ipapatay po itong si Jesus Christ. So ito po yung mga pangyayari na kung saan ay hindi po nagdudulot ng kabutihan para sa isang tao. Na ito po ang nangyari dito sa tahanan ni Jacob at ni Laban, na dahil po doon sa inggit ay nangyari po na nagkaroon na ng hidwaan
at pagkakahiwalay. Kaya nga po noon ay nag-decide na lang si Jacob, okay, hati-hatiin po natin. Okay, yung mga maputi na mga tupa ay nasa iyo. Oh. At yung mga batik-batik at marumi ay nasa akin. At yun na nga po mga kapatid ay talagang pinagtrabahuan ni Jacob na dumami ng dumami ang kanyang ari-arian hanggat sa huli na kung saan ito na ang nangyari, nainggit yung ang mga anak ni Laban. Kaya verse 3 po dito, sabi po ay and the Lord said unto Jacob, return unto the land of thy fathers and to the kindred, and I will be with thee. So ito po yung sabi ng ating Panginoon na tumayo ka, magbalik ka na sa lupain na kung saan ay pinangako ko sa iyong mga magulang at iyong pagyamanin at doon ka na mamuhay. Dahil sabi ng Panginoon, ako'y sumasa inyo. So ito po yung pangako ng ating Panginoon na dahil doon sa nagganap na contention, strife na nangyayari po sa tahanan ni Laban at ang galit po ni Laban ay nandoon na rin dahil doon sa mga sumbong ng or pang salita ng mga anak ni Laban ay nagbago itong si Laban. Kaya napilitan po ito at talagang sinabihan din po siya ng Panginoon na return to the land of your fathers. So, kahit may plano na po actually si Jacob na bumalik. Doon pa lang po sa chapter 30 verse 25 na kung saan ay nais na po ng Diyos na bumalik siya. Sabi rito, first God gave him the desire to go back home. Then his present circumstances became unbearable. So kanyang presente na kalagayan sa ngayon ay hindi niya na makakaya ito. Kaya finally, the Lord gave personal direction to Jacob. So may direksyon mga kapatid. Minsan ay ang ating mga sirkumstansya sa buhay ay ito po ang nagtutulak din sa atin na mag-decide to go away. Mayroon tayong tinatawag na yung pagpakumbaba or pagpahinuhod or pagpakumbaba sa Panginoon na kung saan ay kung ano ang kanyang kalooban ay yun ang maganap mga kapatid. So ito po yung circumstansya ni Jacob na kung saan ay nagkaroon siya ng desire na umalis for 20 years na kanyang paglilingkod kay Laban ay ninanais niya na nung bumalik. Ngunit napipigilan na po siya dahil din sa takot niya doon sa kay Esau. Pero ganun pa man ay nangyari po na ang Panginoon ay nagbigay sa kanya ng direksyon na bumalik ka na doon sa lupang pangako at ako'y mapasa inyo. So yun po yung pangako ng ating Panginoon na bagamat may takot pa siya dahil kaharapin niya po ang kanyang kapatid na nagalit din dahil sa kanyang pandaraya. Ngunit ganun pa man mga kapatid ay ang Diyos na mismo ang nag-instruct sa kanya. Kaya nung nawala or wala po si Laban, ay yun na po yung pagkakataon ni Jacob na tumakas. At after 3 days, nalaman po ni Laban na wala na si Jacob. So sabi po rito sa verse 4, 4 to 9, at sabi po rito, at si Jacob ay nagsugo at tinawag si Raquel at si Leah sa bukid sa kanyang kawan at sinabi sa kanila, nakikita ko ang mukha ng iyong ama. Ibig sabihin, napapansin niya sa mukha ng kanyang ama na hindi sumasa akin na gaya ng dati. Datapwat ang Diyos ng aking ama ay sumasa akin. So dito po naranasan ni Jacob na kung saan ay para bagang wala na yung unang pagmamahal ng kanyang ama o ng father-in-law na si Laban. Ngunit kanyang nararamdaman na ang Panginoon po ay hindi siya pinabayaan at nandito nga ang guidance ng Panginoon. Sabi po rito sa verse 6,
at nalalaman ninyo na ang aking buong lakas ay pinaglingkod ko sa inyong ama. So talagang convincing power ito ni Jacob na sinuyo niya, kinausap niya si Raquel at si Leah na malaman niya ang ninanais, ang nasa puso ni Jacob na nais niya nang umalis. Kaya nga po't sabi rito na uh, alaala ni Jacob itong mga asawa niyang si Raquel at si Leah na nakita niyo naman na ako'y naglingkod. Parang naubos na yung aking lakas dito sa paglilingkod sa inyong ama. Kaya sabi rito sa verse 7, at dinaya ako ng inyong ama at binagong makasangpu ang aking kaupahan. Datapwat hindi pinahintulutan siya ng Diyos na gawan ako ng masama. Kung kanyang sinabing ganito, ang mga anak, ang mga may batik at maging kaupahan mo, kung magkagayoy, nanganganak ang lahat ng kawan ng mga batik. At kung kanyang sinabing ganito, ang mga may guhit ang magiging kaupahan mo. Kung magkagayoy, lahat ng kawan ay mga nganak ng mga may guhit. Ito actually alaala na kung saan inati-ati nga po yung ari-arian nila Jacob at Laban. At yun na nga po ang pinagpala ng Diyos na kung saan ay nandito yung pagpapala ng Diyos kay Jacob. Kaya nga't yung mga kanyang kaupahan o yung bayad para sa kanya ay dinuble po yun na wala na pong talagang ito ay suppression na nangyari po kay Jacob dahil dito sa mga kayamanan na kanilang tinatangkilik. Kaya sabi rito, if he said thus, the speakle shall be thy wages. Yung parang may mga batik-batik pa yung mga marurumi pa yung nasa kanya. At parang kumbaba ito si Jacob dito na kung saan ay pinapaalala niya sa kanyang mga asawa na ito ang nangyari sa atin, na ako nga ang dihado. So, ang nais niya na aalis na. Kaya kinukonbinsin niya ang kanyang mga asawa na ito ang aking plano. Kaya ang Panginoon ay nagbigay din po ng pahintulot na kung saan ay mapaalis po siya dito. So, ito po yung mga nangyayari na kung saan ay binabalik po ni Jacob. Pinapaalala sa kanyang mga asawa na kung saan ay kung papaano siya dinaya ni Laban at talagang he was suppressed na gusto niya nang umalis pero pinipigilan po siya dahil doon sa kayamanan na makukuha ng kanilang ama na si Laban. Kaya ito po yung explanation o yung pagpapaunawa sa dalawang asawa ni Jacob para sila po'y pumayag para tumakas at umalis po sa poder ni Laban. Sa verse 10 to 13, actually ang sabi po rito na may intervention po talaga ang Panginoon, ano? Na kung saan ay sabi nga po rito sa verse 10, and it came to pass at the time that the cattle conceived, that I lifted up mine eyes and saw in a dream, and behold, the rams which leaped upon the cattle were ring-sticked, straight, and speckled, and grizzled. So ito po yung mga nangyari po dito na kung saan ay yung sa panahong yun, ang kanyang mga kawan, mga ari-arian na mga tupa ay naglihi at dumami. Ito po ay talagang pinagpala ng Panginoon. Sa verse 10, na kung ating mapansin po rito mga kapatid ay it was God's intervention talaga mga kapatid na pinarami at binless ng Panginoon itong si Jacob.
Kaya sabi ng anghel dito sa panaginip, narito ako at kanyang sinabi, itingin mo ngayon ang iyong mga mata. Tingnan mo na ang lahat ng mga kambing na natatakip sa kawan ay may guhit, may batik at may dungis sapagkat aking nakita ang lahat na ginawa sa iyo ni Laban. Ako ang Diyos ng Bethel na doon mo pinahiran ng langis ang batong pinakaalaala at doon ka gumawa ng panata sa akin. Ngayoy tumindig ka. Ito na po yung utos ng Panginoon. Ano? Umalis ka sa lupaing ito at bumalik ka sa lupaing pinanganakan sa iyo. So ito po ang nangyari dito na talagang ipinakita ng Panginoon na kung saan na siya Diyos na may-ari, na kung saan ay bago pa man siya pumunta doon pa lang sa Bethel, ay pinaalala ng Panginoon na naalaala mo na pinahiran mo ng langis at doon ay pinagpalat, nagkaroon tayo ng panata. Kaya God has covenant for Jacob. Kaya nga ay nais na ng Panginoon, okay, bumalik ka na. Bumalik ka na sa lupaing pinangako. At ito nga po ang nangyari na kung saan ay sa pamagitan ng panaginip ay mayroon pong guidelines ng Panginoon. Arise, get out of this land and return to the land of your father or family. In this previous dream, God told Jacob to return. The land was the land of your family, the land promised to Isaac, to Abraham, your father, and by Jacob by covenant. So ito po yung utos na ng Panginoon na bumangon ka. Umalis ka na dyan. So God has permission to leave, na kung saan ay napansin na talagang nais na ng Panginoon din na umalis itong si Jacob sa poder ng kanyang father-in-law. Sa verse 14 to 16, actually ito na po yung suporta na kung saan ay nais nga po ni Raquel at ni Leah na kung ano ang minana nila sa kanilang father Laban ay mapasa kanila din. So, is there still any portion and inheritance for us in our father's house? Mayroon pa bang mga mamanahin na nandoon sa aming ama? So, ito po yung nais din ng dalawa, ni Raquel at ni Leah, na yung kanilang mana ay mapasa kanila din para maging masaya sila. This meant they were happy to leave their homeland with Jacob and return to Bethel and the land promised to Jacob. So, ito na po yung suporta na kung saan ay nagnanais din itong magkapatid na kung saan masaya si Jacob ay doon na rin sila dahil naalaala nila at pinaalala ni Jacob sa kanila ang sitwasyon kung paano po siya dinaya ng kanilang amang si Laban. Kaya at this time, na kung saan ay pinahintulutan at naging masaya itong dalawa, na okay, nakita namin yung iyong paghihirap dito. Kaya nga po nag-decide sila, they agree on the plan of Jacob na umalis po. Kaya nung wala yung kanilang ama, ay pareho silang tumakas at umalis doon sa tahanan ni Laban patungo sa Canaan. Okay? So Jacob lives without saying goodbye. Ito na po ngayong pag-alis. Pag-alis ni Jacob ay walang paalam kay Laban. Kaya itong si Laban naman ay nagalit. Ano? Dahil para bagang ninakawan din siya. Okay? So Jacob rose and set his sons and wives on camel. Ito po yung paghanda at pagbalik po na they will depart from that place and traveling fast as possible. At nalaman ngayon ni Laban after 3 days at hinabol po sila. Itong
paglalakbay nila Hope ay dahil sa karamihan, marami po silang dala, ay siyempre maunahan sila. They will be actually chase. Hinabol sila ng laban dito. Na kung saan ay sinabihan silang, ikaw ay magnanakaw, ninakaw mo yung mga, sabi nga po rito, Jacob stole away unknown to Laban the Syrian. God already told Jacob to go and had promised him safe passage. Mayroon namang promesa ang Panginoon na ang Diyos ay mag-iingat sa kanya. Kaya ito po yung mga paglisan, pag-alis po ni Jacob doon sa tahanan na nilaban na kung saan na naging ay hindi madali sa kanila paglisan actually dahil sa karamihan marami po kanilang dala at ngunit ganun pa man ay naganap po na umalis sila at si Laban ay inahabol po sila. At sabi nga po rito, Rachel had stolen the household idols. Ito po yung mapansin natin dito. Bakit itong si Raquel ay ninakaw niya po yung mga idols ng kanyang father. Maari na may mga rason po na ayaw niya na ang kanyang father ay magsamba sa mga Diyos-Diyusan na yon. Or itong si Raquel din ay sumasamba doon sa mga Diyos-Diyusan. So ito po yung mga rason bakit hindi niya tinapon or ang ginawa po ni Raquel nito ay kinuha. So ninakaw niya noong yung mga idols na yon na parang ito ang parang may pagpapala yung parang yan po ginagamit during that time ni Laban na itong isang dahilan na bakit po ay si Raquel ay ninakaw niya yung idols na idolo ng mga gamit ni Laban. Okay? So, ninakaw ni Raquel. Ito yung isa sa mga napansin natin dito na mayroon din pong pagnanakaw, ano? Na bagaman sabihin natin si Raquel ay minahal ni Jacob, pero ganun pa man ay mayroon din pong pag-uugali na hindi po maganda. At ito nga po ay isang paglabag din sa harap ng Panginoon. Kaya nga po ay talagang nahirapan itong si Raquel. Kung atin subaybayan ang kanyang buhay bago po siya namatay, dahil namatay po siya at the time ng pagpanganak niya po kay Benjamin. Okay? Nagkaroon pa po sila ng anak actually na bunso, si Benjamin. Ang unang pangalan na binigay niya ay Benoni. Benoni ay ibig sabihin ay delivered at pain. Sa kasakitan talagang pinangalanan niya ayon doon sa kanyang presente na circumstansya na kung saan ay naghihirap siya. So, bago pa man siya mamatay, ay pinagkalooban po siya ng anak. Kaya ang pinangalanan niya po ng ayon doon sa kanyang circumstansya. Pero si Jacob doesn't want. Ayaw niya na yun ang pangalan. Pinangalanan niya po ng Benjamin. Ibig sabihin, anak, son of in the right hand. Yung talagang yun po yung pagkahulugan na kung saan ay it was not na yes, naghihirap si Raquel pero yan po ay anak ng may pagpapala because it is God's gift na bunso na anak ni Jacob. Okay? So, ito po yung mga therapy, actually, therapy, pag sinabi mong therapy, these are instrument in worship. Na kung saan yan po ang naging buhay din ng ama ni Raquel na sumasamba, idolatry. So, ito po yung mga kabahagi po sa kasaysayan. Now, dito po sa last part ng ating pag-aaral ngayong umaga, sa verses 22 to 24,
ay mapapansin po natin dito na after the third day ng pagtakas ni Jacob ay naalaman ni Laban na tumakas sila. Kaya hinabol sila at malapit na silang maabot ay nagkaroon po ng pangnaginip itong si Laban. Ang anghel ay nagsalita sa kanya na huwag mong sabihan ng masama at mabuti. Ibig sabihin, huwag mo pilitin. Huwag mo ibalik si Jacob diyan sa iyo. So ito po yung kaganapan dito mga kapatid, ano, na kung saan ay Laban was told on the third day that Jacob had fled. This shows that Jacob and his family lived some distance from Laban. Okay? He didn't notice their departure for 3 days. God had come to Laban, the Syrian, in a dream by night. Ito na po mga kapatid ang sinasabi natin na ang Diyos mismo ang nag-intervene na it is actually a protection. Protection ng Panginoon kay Jacob. Nasabi niya, wag mong gawa ng masama si Jacob. Kaya nga po, God protected Jacob through his dream by night, telling Laban to be careful in his dealing with Jacob. So ito po yung mga nangyari po dito mga kapatid. Now, it is actually God's way of protecting. Na kung saan sabi dito sa Spirit of Prophecy, Patriarchs and Prophets, page 192, paragraph 4, when Jacob, growing weary of Laban's service, proposed to return to Canaan, he said to his father-in-law, "Send me away." Actually, ito ang unang attempt ni Jacob na umalis. Nagpaalam po siya actually na send me away that I may go unto mine own place and to my country. Give me my wives and my children, for whom I have served thee, and let me go. For thou knowest my service which I have done thee. So ito po yung talagang nagpaalam din actually si Jacob, ano? Pero the second time ay hindi po siya hindi kasi siya pinayagan kaya umalis siya, no? Hindi nalaman, hindi siya nagsabi ng goodbye. Dahil yun din po ay utos ng Panginoon, ano? But Laban urged him to remain, declaring, "I have learned by experience that the Lord had blessed me for thy sake." Alam ni Laban na siya ay pinagpala dahil dito kay Jacob. He saw that his prosperity was increasing under the care of his son-in-law. So ito po yung talagang nakita ni Laban na mga pagpapalang kanyang tinanggap ay mula doon sa pagpapala ng Diyos kay Jacob. Since Jacob, it was little which thou hadst before I came, and it is now increased unto a multitude. But as time passed on, Laban became envious of the greater prosperity of Jacob, who increased exceedingly, and had much cattle, and maidservants, and manservants, and cattle, and ashes. Laban's sons shared their father's jealousy, and their malicious speeches came to Jacob's ear. He had taken me away all that was our father's, and of that which was our father's had he gotten all his glory. And Jacob beheld the countenance of Laban, and this is actually what we are discussing. That dahil doon sa pagbabago na nakita po ni Jacob kay Laban, ay napilitan na po siya na umalis na walang paalam. So ito po yung mga pangyayari sa kasaysayan na minsan may mga pangyayari po na hindi kapayagan ay minsan if it is God's instruction that you need to go, then go. This is God's guidance pa rin mga kapatid, ano, na bagamat hindi po siya nagpaalam sa ikalawang pagkakataon ay pinaintulot po ito ng Panginoon para matupad po ang mga hula na kung saan ay nangyayari po sa buhay ni Jacob. At dito sa pagpatuloy po nating pag-aaral ay sa sunod natin na topiko ay ito ay patungkol sa kung paano po ang Panginoon ay
nagkaroon ng guidance na kung paano po siya nag-communicate. Dahil nag-communicate po ito si Jacob kay Esau bago po sila mag-meet, ano? Bagamat yun po yung takot niya. Sa ilang taon na kanyang pananatili sa tahanan ni Laban, ay may takot pa po siya na umalis. Pero sa ganitong pagkakataon, ang Diyos mismo ang nag-promise sa kanya na, okay, go back. Go back to the promised land. At ako ay sumasa inyo. Kaya yun po, nandun po yung assurance ng Panginoon na ingatan po si Jacob. Kaya nga po, nag-decide si Jacob, okay, umalis po siya na walang paalam, at ito po ngayon ay naglakbay sila, at sa ikatlong araw nalaman nga po ni Laban at hinabol po sila. At kung atin pong tungayan ang kasaysayan, ay Laban did not hurt. Hindi po sinaktan ni Laban ang si Jacob, dahil sinabihan po talaga sila ng Panginoon na wag pilitin, not by force na pagsabihan sila, kundi palalahanan. At kung atin pong subaybayan ang historyang ito, nagkaroon po sila ng tinatawag natin kasunduan. At nagkasundo nga sila at nagkaroon po ng kapiestahan. Nagkaroon sila ng fiesta celebration, at yan po ang ating pag-aralan sa sunod. Kaya when God intervenes, mga kapatid, ay maganap po yun talaga na okay. Ganon din sa ating mga karanasan sa buhay. Minsan ay maisip natin na para wala nang katapusan yung mga problema, mga hamon sa buhay. Pero when God intervenes, mga kapatid, just continue on na be faithful. Dahil dito po si Jacob ay naging faithful lang po sa Panginoon, na kung saan ay nagkaroon po siya ng panata sa Panginoon. Bago pa man siya na dumating po rito sa tahanan ni Laban, ay may panata na po siya doon sa Bethel. Kaya sabi ng Panginoon, naalala mo na ikaw ay may panata sa akin, bumalik ka. So kung mayroon man tayong mga panata sa Panginoon, yung pangako sa ating Panginoon, then we turn to that. Dahil nandoon yung pagpapala ng Panginoon, at iyong mata mo ang kasaganaan sa ating buhay. Okay? So any reflection po sa ating pag-aralan ngayong umaga. Ito ay kabahagi po sa kasaysayan. Sige po. Sa akin ba, brother, ipagpatuloy ang buhay, ang pananampalataya, kahit na anong mga negatibong matatanggap, maririnig mula sa mga kapatiran. Amen. Yun po talaga, mga kapatid, ano? Patuloy lang po talaga. Dahil hindi po natin maiwasan yan. Harapin natin. Na tanggapin natin yung mga kahit anong negative o positive man yan, mga kapatid, ay pinaintulutan po yan ng Panginoon na mangyari. Katulad po dito sa kananasan ni Jacob, ay nagdanas po siya ng hirap actually. Napakahirap yun. Naharapin mo yung isang hamon. Imagine na nag-work siya 7 years para makuha yung gusto niya. Pero pagdating ng bayaran, ay iba yung binayad yung hindi niya kagustuhan. Kaya nagpatuloy lang siya, mga kapatid, na gusto niya pang makuha yung kagustuhan niya talaga. Kaya nag-work siya muli for 7 years, at sama-sama po sila sa isang tahanan. At nakita niya po yung contention between Rachel and Leah. Itong si Leah, siyempre siya po yung may kaugnayan po siya doon sa pandaraya. Sumiping din po siya kay Jacob sa gabing iyon, na yun po naganap, na napansin ni Jacob na akala ko si Leah ito. So yan po, mga kapatid, yung nangyari. Na ganun pa man, akala niya si Rachel, ano? Dahil yun po ang pinangako ni Laban, na
At the time, pagkatapos ng 7 years, ay mapasa kanya si Raquel. Pero ang ginawa ni Laban ay binigay si Leah. Kaya nagkaroon ng kasunduan na okay, wag mo namang itaboy itong si Leah dahil kahiya-hiya, sabi ni Laban. So sabi niya, okay, basta't mapasa akin si Raquel. At nagsama sila sa isang tahanan at yan nga po ang nangyari. Nagkaroon ng competition ng dalawang ito na kung saan ay nagkaroon ng 4 na anak. Dahil nagkaroon ng 4 ng anak, okay, si Raquel ay nagsabi rin, bigyan mo rin ako ng anak. Kung hindi ako magkaanak, itong si Bilha. Kaya nagkaroon po ng 2 anak. Ang katulong ah, ni, ni, ni Raquel. At nakita rin ni Leah, okay, hindi na ako magkaanak. Okay, nandito rin yung aking katulong, si Selfa. Nagkaroon po siya ng karagdagang 2 anak. Ngayon, binuksan ng Panginoon ang kanyang sinapupunan, nanganak muli si Leah ng 2 pa. May dagdag pa na isa na babae. At doon mga kapatid ay naging 10, di po ba? Naging 10 yung anak niya na lalaki. Ikasama natin yung babae, pang-11 po yun. Pero ang binibilang po dito sa Old Testament ay mga lalaki. Kaya pagkatapos niyan, binuksan, nakita ng Panginoon si Raquel at binuksan ang kanyang sinapupunan at nagkaroon po ng anak. At ito po yung anak niya si Joseph. At kung atin pong subaybayan pa sa kasaysayan sa chapter 35, ay mabanggit, makuan po natin doon, mapag-aralan natin na bago po namatay si Raquel ay nagkaanak po siya ng bunso. At ito ay si Benjamin. Kaya naging 12 po ang anak ni Joseph, ni Jacob. No? Na kung saan ang nangyari din po rito sa ating pinag-aralan kahapon na mayroon pong pagbabago doon sa New Testament. Ang binago po doon, nawala po si Dan. Si Dan po ay anak ni Bilha. Dahil itong si Dan po, ang unang anak ni Bilha dahil doon sa inggit. Because of envy na natamo ni Raquel. Sabi niya, wala akong anak. So anong ginawa niya? Ito si Bilha. Kaya nanganak siya kay Dan. So si Dan ito ay naging pasaway. Naging ahas sa 12 na mga magkapatid. Kaya nawala po siya. Okay, sa New Testament. Okay, doon sa Revelation chapter 7 ay wala doon yung tribo ni Dan. Yan po ang mapapansin ninyo natin sa ating pagbabasa. At pinalitan po siya ni anak ni Joseph. Yung anak ni Joseph ay inangkin din po niyo ni Jacob. Sabi niya, Jacob, Joseph. Si Joseph yung kanyang paboritong anak. Nagkaanak itong si Joseph kay Ephraim at Manase. Okay? Itong si Ephraim ay naging masama. Pero si Manase ay naging kasama po sa tribo ng 144,000. Okay? So, sa ating pagpapatuloy po ng pag-aaral natin, malalaman din po natin yan na kung saan ay, ito pala ang kasama, may rason pala bakit nagbago doon sa New Testament na wala doon yung tribo ni Dan. Pinalitan po ng tribo ni Manase. Dahil itong si Manase ay naging anak. Ibig sabihin, inampon. Inampon ni Jacob mula doon kay Joseph. Kaya naging anak niya. At doon sa New Testament, ang nangyari po ay pinalitan yung birthright. Nasalip ni Reuben na panganay, ang naging panganay po rito sa New Testament ay si Judah. Si Judah po ay mapapansin natin sa kasaysayan yan. Na bakit siya ang nauna doon sa 144,000 na tribe. Okay? So yun po yung mga actually basic foundation po ng biblical history
na kung saan ay malalaman natin bakit nangyayari ito. Because this is also the karanasan. Mga karanasan din po ng bayan ng Diyos. Na mararanasan po ng bayan ng Diyos itong mga characteristics ng mga anak ni Jacob. Na kung saan ito po ang pundasyon ng ating pag-aaral sa propesiya. Okay? So, mayroon pa po bang pahabol na reaction sa ating pag-aaral ngayong umaga? I hope you have the gist, yung kabuuan na ideya or mga karunungan na atin pong natutunan po dito sa biblical history. Okay? So kung wala po ay tayo po ay magtapos sa pamagitan po ng ating pananalangin. Tayo po ay manikloon. Dakila at mabagin po naming Ama na nasa langit ka, sa muli kami po ay lubos na nagpapasalamat na kayo po ay Diyos na nag-intervene at kayo po ang may alam sa mga bagay sa hinarap. Kaya nga po't aming pinasalamatan kayo na kayo po ay nag-reveal ng mga karunungan, mga kaalaman upang manda din po ang aming mga isipan upang sa panahon na kinakailangan po na maganap ang mga propesiya ay alam po namin at kilala namin kung sino po ang aming sinusundan. Because we need to focus and tune in dahil kayo po lamang ang siyang magsalita at ipaalam ninyo ang kasalukuyan at hinaharap ng mga bagay na magaganap. Kaya tulungan ang bawat isa sa amin na kami po ay maging ganap na tapat sa paglilingkod po sa inyo. Pagpalain niyo po ang aming mga kapatiran na sumusubaybay po dito sa biblical history, that we have the foundation in our understanding of the prophecy. Salamat Panginoon sa lahat at binabalik po namin ang kaluwalhatian sa inyo. We bring back the glory to your name, O God, and may your Holy Spirit will reign in our lives, that we will be guided as we continue on serving you. Thank you so much for the assurance that you will be with us throughout our lives. We pray in the name of the Lord Jesus. Amen. Let the words of our mouth and the meditations of our hearts be acceptable unto thine sight, O Lord, our strength and our Redeemer. Amen. Amen po mga kapatid. God bless. Amen. Maraming salamat. Amen. God bless. Sister Mary Ann, Sister Susan, Sister Nympha and family, God bless you po. And those who are following our Facebook, God bless you. And we'll continue on tomorrow. Okay? And then we will praise the Lord because of this information and truth that we have received from Him. Okay, God bless. Ingat po kayo.